Hello guys! Kamusta? Nag-enjoy pa ba kayo sa 50 Cup? Medyo tayo ngayon, farming stage. Wala pang GDN. So, base sa schedule, sa December ang release ng GDN. And next month naman yung sa ABN Challenge yata yun. So, ayun. So, ngayon ito yung project ko si Union X. So, bigay ko lang yung current gears. Baka gusto nyong gayahin for your Magic SM. So, ayan. Oops, tumalikod si Sir. Ayan. So, currently, if napanood nyo yung previous video ko, nakapag plus 12 tayo ng totem sword at saka totem gauntlet. So, bakit ko siya nilipat ng totem set? Kasi, kinompare ko yung difference. Medyo mas mataas si totem sa plus 12 na SDN na 1 star. And kung magto 2 star ako ng SDN, hindi siya worth it kasi sobrang mahal ng OD ngayon. Parang 6G isa. Kasi mahirap mag-farm ng OD ngayon sa dungeon sa 50. So hindi ko na tinuloy yung SDN set. Tsaka nung naka-SDN pa ako na plus 12 na 1 star full set, parang ang magic attack ko lang nun nasa 5-4 lang. So though hindi pa ako nagpapalit ng accessory nun, naka-aporev lang yun. Pa may factor din yun. So anyways, so sa set ko currently naka Ancient Totem set tayo na full. Ancient Totem helmet na intellect, Agi Int max HP, 8 plus 11 na Totem shirt, Agi Int max HP, Ancient Totem pants, intellect, Agi Int max HP din. Tapos Totem gloves wheel, Totem boots intellect, tapos Ancient Totem sword magic, and then Ancient Totem gauntlet tent. So ayun, so ito naka-perfect potential tong sword. May nabili ako, medyo mura ko lang nabili yung perfect potential na sword din. Ano siya, tag nito, nabili ko siya sa under TH na price. So yan yung yung gears. So as a accessory, nag-intellect rose ako na red necklace, Agi Int with max HP ang potential. Tapos dito naman intellect rose red earrings din, Agi Int with max HP. Tapos dito ang iniba ko from Apocalypse na Revelation, pinalitan ko na siya ng Plague of Immortal ring. So ito kasing Plague of Immortal, yung 2 set niya may 149 na magic attack. Tapos mas mataas yung base niya, 120. Tapos meron din siyang crit. So yun yung reason kung ba't ito yung pinalit ko. Actually mahirap to i-farm. Parang nabili ko to parang 900 pa yata. 900 isa, 1k isa. Kasi yung isa medyo OP kasi walang supply talaga eh. So ito yung dito ko medyo napamahal sa gold. Pero worth it yan kasi 120 M attack. Tapos kung tingin nyo naman kasi hindi nyo upgrade yung yung FD nyo masyado, hindi nyo siya papataas masyado, huwag nyo nang ipilit kasi medyo magastos magpataas ng FD. So itong build na to nakakasabay naman to sa sa DPS kasi nag-try kami mag-run ng hardcore gamit to. Pinagamit ko siya sa ka-guild kasi konti na lang yung
konti na lang yung slots, ubos na yung character nila. So, pinagamit ko siya. And, sa DPS naman, nakakasabay siya kay bolts dun sa main ko. Hindi mo nakakadikit masyado as in dikit. Pero at least, mataas pa rin yung DPS. Parang nasa top 3, top 4 pa din. So, hindi na masama. So, currently, ang FD is 18%. Ang critical ko is nasa 71%. So, tataas pa to pag nakahanap ako ng totem gauntlet na perfect potential. Pero ang 71% actually is ano na yan, good na yan. So, yun yung sa set. Costume, WTD lang tayo. Yung weapon at saka yung gauntlet, i-ano na lang na yan. Unti-untiin ko na lang yan. So, pag tinignan nyo yung stats nya, hindi na masama, di ba? 6-7 attack, 100k HP. So, not bad yung ancient totem set, actually. Tapos, sa heraldry. Heraldry, di pa ako nagpapalit nga eh. Yan, naka 40 pa lang to. Ito, 32. Kasi nabili ko tong account nung dati. Ito na yung plate niya, hindi ko pa ginagalaw mismo. Ang ginalaw ko lang pala dito, itong skill plate. Nagpalit ako ng... Yung iba kasi hindi nagmo-moonlight splitter eh. Kasi kung hindi nyo masyadong ini-spam to, pwede kayo magpalit na iba. Pero ako kasi, pag nag-run ako gamit to, usually ito ini-spam ko, tapos flash stance, tapos itong Moonblade Dance. Actually, pag nag-BT, wala ka nang ibang bibitaw kundi Moonblade Dance eh. O kaya magbe-brave ka muna, tapos Moonblade Dance ka lang ng Moonblade Dance. So, ayun. Tapos nung una ako mag-try ng ABN Hill dun sa previous video ng run, hindi ko alam na may right click si flash stance. So yun, kinagamit ko na siya so far. Sa wind, 40. Sa health, 40 din. Ultimate, di ko pa din pinapalitan. 10 ko nga, naka 24 pa eh. Mahirap kasing magpalit ng plate na may third stat. Kasi kay bolts nagpapalit na ako unti-unti. Kaso, medyo mataas yung price. Yung trash plate na bibili, yung ganito na 40, parang bili ko dyan, tigi 800 eh. 800, 900. Doon nagre-range yung price. So ngayon kasi medyo pricey pa siya. So kung ano naman, di kayo nagmamadali mag-change ng skill plate, ng enhancement plates, huwag nyo na ipilit. Kasi eventually, pag meron na yung mga meron na yung mga gustong bumili agad, nagmamadaling mag-upgrade, eventually, bababa din yan. So, alam niyo naman, ang magic attack is much more expensive than physical pag nag-upgrade. So, ayun, conserve nyo lang yung gold nyo kasi pagdating ng GDN, sigurado medyo kailangan ng gold. Kasi feeling ko mahirap i-clear yan eh. Ayun, tapos sa card naman, sa card, di ko pa din to masyado na-update sa card eh, kung ano lang ma-craft. So, syempre, ang kailangan dito yung mga magic attack. Kasi naka-ano ako eh, pure magic. Ito ko may Lamia pa eh, wala to eh. Pero actually, nilagay ko yata tong Lamia para sa... nilagay ko to para sa Agi. Kasi Agi may crit. So, ayan. Ito, di ko pa ina-upgrade. Ito, Agi. Iba nga, green pa eh. So, ito, mas maganda to. Bilhin nyo na lang. Pag mag-upgrade kayo ng card, kaysa kayo mag-craft, bilhin nyo na lang. Kasi pag nag-craft kayo, may chance ang makuha nyo green. Sayang naman, di ba? Sayang yung gold. Tsaka mahal kasi OD. So, pag mag-craft kayo ng mag-craft kayo, tapos OD yung materials, tapos green lang yun lumabas, sayang sa gold. So, ayun, yung isang tip pag sa cards. So,
So, ayan. Ayan siya. So, basic. Yung mga kailangan cards para sa Moonlord, kung hybrid ka, syempre, kailangan mo ng attack. Mas magastos yun. Yung may attack power, kailangan mo din kunin. Pag pure magic ka, magastos pa rin syempre. Kasi mahal lang sa magic. So, yung mga importante card, magic attack, may agi, may crit. Ang power of mastery kasi ano eh, ang cards, parang dyan mo mababawi yung mga stats na kulang mo. So, kunyari, kulang ka sa crit. Sa power of mastery ka mag-improve ng crit. Parang ganun. Pero, syempre, main stat pa din kailangan. Like yung magic attack. So, ito, hindi ko ito minamadali. Currently, nasa mastery 5 lang to. So, kunyari, nag-DQ. Hindi pa ako nagdi-DQ ngayon. Mamaya. Kunyari, kasi ito si Union X, kaya na nito mag-solo kahit yung 50 na 50 na dungeon. So, mas maganda, masolo mo yung dungeon kung kakayanin nyo. Para yung pouch, sure na sa inyo. Kasi, ano yun eh, parang ang laking tulong nun. Kunyari, nag 3 runs kayo na solo. So, 6 pouches siya. Pag hindi nyo naman kaya yung 50 na dungeon, pwede rin yung sa in lower dungeon, kunyari level 42, kunyari River Ruins, o kaya DFB. So, pwede yun yung i-run nyo. Huwag nyo nang ipilit na 50. Pero kung kaya ng 50, mas, ewan ko sa akin, mas gusto ko nirarun yung 50 kasi nag-iipon na ako ng polish na diamond. So, polish na agate. So, yun yung mostly iniipon ko kasi magagamit siya pag mag-enhance ng GDN. Kasi pag nilipat ko yung gamit ng main ko to GDN, -1 pa yun eh. Eh, naka plus 13 yun. So, 12. So, pag natripan kong i-13, kailangan ko ng maraming polish diamond tsaka polish agate. So, start na mag-save na. Ganun. Tapos, sa farming naman, usually, ang malaki farm ngayon yung ABN Norm eh. Mas malaki pa farm ng Norm kaysa sa Hell. Kasi sa Hell, hindi sure yung plate. Kasi may kaagaw sa drop. Pwede kasing mag-drop ng thorns. Pwede mag-drop ng ang tawag doon? Sa defense. So, may kaagaw siya sa drop eh. So, parang hindi 100% yung drop rate ng plate. Tapos, ang tagal pa yan. Ang kunat ng boss ngayon eh. Parang, hindi ko alam. Parang hindi siya yung ABN dati way back 2014 o 2015 ba yan. Hindi ako sure. So, anyways, yun yung sa sa cards. And then sa rune. Itong sa rune, blue lang ako. Magic attack, crit. Magic attack, crit. Dito, with max HP. Hindi pa ito lahat violet eh. With max HP. So, ayun. Yan yung current current setup ko sa rune. So, ito pa isang maganda to na way para habulin nyo yung mga stat na kulang nyo. So, ang daming ang problema sa runes, ang daming nagbebenta na kung ano sa TH. So, ang hirap hirap isa-isahin. So, kailangan matalas mata nyo pag naghanap. Pero, eventually, mahanap nyo yung stat na gusto nyo doon. Dahil nagbebenta eh. So, pilian nyo lang. So, ayun. Tapos, skill build. Sa skill build, basic, sa warrior, nakamax ako ng impact wave kasi yan yung sa magic. Tapos, max tayo dash, air elevation max, physical mastery, mental mastery, level 2, level 2. Tapos, max relief, tapos islander. So, basic naman yan. Yan yung mga kailangan sa warrior. Sa SM, Moonlight Splitter, nakamax ako. Cyclone Slash. Actually, gusto ko nga itong level 1 eh. Tapos kunin ko hanggang
hanggang line drive. Kaso ang hirap kunin yan. Daming masasacrifice na SP. So for now, ito na lang muna. Yan, Max Moonlight Splitter, Cyclone Slash, Crescent Cleave, Half Moon Slash, Great Wave. Tapos paring. Itong paring, gusto ko din itong bawasan. Kasi minsan, pag ang taas ng percentage nito masyado, nakaka-cancel yung dapat i-skill mo kasi napoporok yung paring. So, pag gusto nyo itong bawasan actually, pwede ito gawing level 1. Ito pwede gawing level 1. Tapos kunin nyo dito ang side pag gusto nyo yung hybrid. Pero kasi ako, okay na muna ito. Tsaka medyo sanay na ako na ganito yung gamit ko eh. Tapos, Eclipse. Tapos, Brave. Saka siyempre, Provoking Slam. So, napaka-importante niyan. Provoking Slam. Sa Expert naman, medyo mababa pa Expert ko eh. 62 pa lang. So, Moonlight Splitter ang nilagay ko. Tsaka, Half Moon Slash pag farming. Pero pag Nest, meron yan yung Provoke. Alam ko may Provoking yun eh. Pag Nest, ito gamit ko. Provoking Slam. Kasi, importante yung defense. Importante yung break. Yung defense break. Sa boss. Lalo na sa ABN. Ako na ABN. So, yan. So, ito, wino-workout ko to kasi ang kailangan sa warrior, 100 eh. So, ini-improve ko pa to unti-unti. Pinapapa-level pa yung mga alt nito na dalawang mercy para ma-class essence. So, yun ang inaano ko. And may mga pinalevel pa kasi ang character kaya hindi pa to nagagalaw. So, ayun siya. Tapos sa combined skill, ang kaya pa lang niya is max magic attack, tapos max crit, tapos final damage level 7, tsaka damage 13 increase. So, pagka na max ko to, medyo tataas pa yan. So, kung meron kayong ina-workout na character, make sure na improve nyo yung expert kasi laking tulong nyo na. So, ito, unti-unti ko lang. Kasi ko naman din to, alt din naman siya. Ayun, so, yun lang guys. Pag may tanong kayo, any PM in YouTube or in game. So, ayun. Up next naman, may ginawa din pala ako sniper. So, i-up next ko siya dito para may feature din natin yung sniper build. And then, muna tayo, series muna tayo ng current builds for 50 cap. Kasi, wala pa naman masyado content. Na-upload ko na yung mga sa ABN Hell. And, ayun, marami akong runs ng Norm tsaka ABN Hell. Pag gusto nyo sumarli sa reset, PM nyo lang ako. See you guys on the next. Bye-bye.